Magandang gabi sa inyong lahat. Good evening. Good evening to all those who are following us online, even in airport and on the bus. I was told that we are being followed even in LRT. So magandang gabi po sa inyong lahat. Taas nga ang kamay ng gustong pumasok ng langit at makita si Jesus. Taas ang kamay. Ang dami. Very good. Sino ang gustong makita si Jesus mamayang hating gabi? Taas ang kamay. Okay. Taas nyo. Nakikita ng Diyos yan. No? Okay. So, ang iba, ang taas kayo ng kamay nung gusto nyo pumunta ng langit. Nung sabihin kong mamayang hating gabi na, wag muna. No? Para yung entrance hymn kanina. Kumanta ba kayo ng entrance hymn? Sinabayan niyo ang choir? Anong inawit natin? Sabi natin, Halina Jesus. Sintonado yata. Halina Jesus, halina. Halina Jesus, halina. Pero pag dumadating na si Jesus, napapalitan, wag muna Jesus, wag muna. Anong problema? Bakit? Hindi pa tayo handa. Siguro yan ang pwede niyong sabihin. Hindi pa ako handa, Lord. Kaya, yung ebanghelyo natin, sa unang linggo ng Adbyento, yun ang gustong sabihin. Sabi nga ng Panginoon, For at an hour you do not expect, the Son of Man will come. You must be prepared. That is why the season of Advent is a season of preparation. There are 4 candles on the Advent wreath representing each Sunday of Advent. But we are not just preparing, excuse me, we are not just preparing for Christmas. Advent season is not just a preparation for Christmas. Advent season is a preparation for the end of time. If not for the end of time, our own end. Lahat ng bagay magwawakas. Lahat ng panahon matatapos. At sabi nga ni Jesus sa Ebanghelyo, hindi natin alam kung kailan matatapos. Kaya, ang mensahe, be prepared. Pero mga minamahal kong kapatid, ang panahon ng Adbyento, the season of Advent, is also a season of grace. It is not only a season of preparation, it is also a season of grace. Panahon kung saan ang biyaya ng Diyos ay bumubuhos. Kaya, huwag nating sayangin itong panahong ito. Huwag nating palipasin ang panahong ito nang hindi natin pinakikinabangan ang biyayang ibinubuhos ng Diyos. You know, that's the problem with us. We waste so much graces. Graces are poured, but we waste them. Sana naman po, ngayong panahon ng Adbyento, huwag nating sayangin ang mga biyaya na ibinibigay ng Panginoon. Pero ang tanong ay ito, how? How can we use the graces being poured? How can we avail of the graces being poured? I'll suggest 3 things. Number 1, in order to make use of the graces being poured, be sensitive. Be sensitive. Alam nyo, sa Tagalog, yung sensitive, pwedeng i-translate sa 2 paraan. Ang una ay maramdamin. Be sensitive. O don't be sensitive. Huwag ka namang masyadong maramdamin. Meron mga ganun tao nabiro mo lang, napikon.
Hindi mo lamang binayaran ng utang mo na 10 taon, galit na. Oh. Madaling magtampo, maramdamin. Baka ganun kayo. Balat sibuyas. That's the one meaning. But the other meaning of sensitive is marunong makiramdam. Matalas ang pakiramdam. Hindi na kinakailangan magsalita. Nararamdaman. Marunong makiramdam. Yun ang gusto kong sabihin. Be sensitive, maging matalas ang pakiramdam. Alam niyo, kuminsan, totoo yan sa mga mag-asawa eh. Kapag hindi na kumibo yung isa, alam na yan ng isa. Ano na naman ang problema? Hindi ka na naman kumikibo. Ayun, nararamdaman. Of course, may mga asawa na talagang manhead, no? Hindi ka na nga kumikibo ng 3 taon, hindi ka pa tinatanong, no? Pero that should also be our characteristic, to be sensitive. Kasi kapag hindi tayo marunong makiramdam, lalampas ang biyaya. Kaya tingnan nyo, sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, in those days before the flood, during Noah's time, no, they were eating and drinking, marrying and giving marriage. They did not know. They did not know until the flood came and carried them all away. Sige lang. Kain, tulog, pag-aasawa. Hindi nila naramdaman yung nangyayari sa paligid. Kaya nung dumating ang baha, wala. Nagulantang silang lahat. Be sensitive. Lakasan natin, talasan natin ang ating pakiramdam. Kasi kuminsan ganito no? Magsasabi tayo sa Panginoon, Lord, give me a sign. Give me a sign. We have to make a decision and we ask the Lord, Lord, give me a sign. And dami ng signs Kung magsasalita lang ang Diyos, sasabihin sa atin, ano ka ba? Ang dami ko nang binibigay na signs. Hindi lang natin nakikita. Kasi nag-e-expect tayo ng ibang sign, yung gusto natin. Pero, iba ang pamamaraan ng Diyos. Kaya siguro, baka ang panalangin natin hindi yung give me a sign kundi Lord, give me a sight. Paningin. Give me a sight. Because the problem is that there are signs, but we do not see. Kasi nga, hindi matalas ang ating pakiramdam. So talasan natin ang ating pakiramdam sapagkat ang Diyos ay kumikilos sa buhay natin. Ang Diyos may sinasabi sa mga nangyayari sa ating buhay. Ang Diyos may sinasabi sa mga nangyayari sa ating bayan. Ang Diyos may sinasabi sa araw-araw na nangyayari sa atin. Talasan natin ang ating pandinig. Buksan natin ang ating mga mata. Lakasan natin ang ating pakiramdam upang hindi masayang ang mga biyayang ibinibigay ng Diyos. So that's the first. Be sensitive. The graces are poured this season, especially during this season of Advent, to prepare us. But we need to be sensitive. The second is, be joyful. Be glad. Alam nyo, yung 3 kandila ng Adbyento ay violet, yung isa ay kulay rose. On the 3rd Sunday of Advent, we will celebrate the Sunday, Gaudete Sunday, which is a day of joy. Pero ang tanong ay, bakit? Bakit ako magiging masaya?
Dahil ba natanggap ko na yung akin 13th month? No, sino na tumanggap ng 13th month? Ubos na nga, Father eh. No? Bakit tayo masaya? Dahil ba meron kang milyong-milyong cash? Imagine, no? 100 million ibinalik cash. Sa kaya tinabi yun? No? Pwede siguro sundan natin eh. Baka meron pang natitire. No? Kahit man lang 1 million. Now, will that be the one that will make us happy? Some people look at happiness, no, as source of happiness from material blessings. But my dear sisters and brothers, let me remind you, material things alone will not make us happy. Material blessings alone will not make us happy. Kasi if that is true, di lahat ng contractor masaya, no? Kung yan totoo, di lahat ng nagtatrabaho sa DPWH masaya, no? Kung yan totoo, lahat ng mga mayayaman sa mundo masaya. But we know that not all rich people are happy in spite of their wealth. So what will make us happy? To realize that Jesus is near, is here. Alam niyo, si Jesus hindi lamang darating sa Pasko, ha? Si Jesus hindi lamang darating sa wakas ng panahon. Si Jesus ay narito na. Kaya dapat tayong maging masaya araw-araw sapagkat alam natin si Jesus ay kasama natin. Alam niyo, yung mga mag-asawa, yung tunay talagang nagmamahalan na, okay? Masaya kapag magkasama. Nananabik silang magkita uli sa hapon. Kaya yung ibang mga OFWs, umuwi, lalo na kung Pasko, kasi sabihin nila, gusto naming magpasko sa piling ng aming mga mahal sa buhay. Malungkot ang Pasko kung hiwalay sa mga mahal sa buhay. Hindi ba? When you are near with someone you love, it makes you happy. Kaya nga kapag nakikita lang ninyo yung crush ninyo iba na nararamdaman nyo no? Yung mga server ko ewan ko kung ilan dito may mga crush sa mga nagsisimba no? Masaya yan mag-serve kapag nakikita nila yung mga crush nila, no? Mamaya tatanungin ko isa-isa. That should make us happy to realize that Jesus is with us. Yes, material blessings are good, but material blessings alone will not make us happy. And finally, how can we make use of the graces being poured during this season? Be the light. Christmas season is a season of light. Di ba? Lumabas lang kayo sa Plaza Rome, no? Liwa-liwanag Kaya may Christmas lights. Christmas is a season of light. Sa mundo natin ngayon, marami ang nasa dilim. Tayo ang maging liwanag. Anong sabi ng Panginoon? You are the light, you are the salt of the earth, and the light of the world. You know, to be a light, parang kandila, ang magbigay ng liwanag kahit na ito'y mangangahulugan ng kanyang pagkaupos. Be the light. There is so much darkness in the world. Let us be the source of light. Alam nyo, nakakalungkot, no? Dumarami yung mga cases ng mga nagsusuicide. At hindi lamang yung bilang, kundi yung edad. Bumabata. 20, 30 years old.
May mga pinagdadaanan sila eh. Madilim ang kanilang pinagdaraanan. Kumisan, siguro may mga kakilala kayo, kaibigan, no? Okay. Sasabihin nyo, Father, ang saya-saya naman niya kahapon eh, no? Tawa pa nga ng tawa eh. Tapos, kanina nabalitaan namin, nagbigti. Talagang ganun eh. Hindi mo makikita. Sa panlabas na anyo, masaya, maaaring masaya. Pero may pinagdaraan ng dilim. Kaya hindi natin masisisi. Alam ba ninyo, dahil doon, no? Kapag ang isang ay namatay dahil nagpakamatay, noong araw, before 1983, ang nag-suicide, hindi pwedeng ipasok sa simbahan. Hindi pwedeng blessan. Hindi pwedeng misahan. Pero binago na po yung batas na yun ng simbahan. Noong 1983, nung introduce yung bagong Code of Canon Law, tinanggal na yon. So, yung mga nag-suicide, pwedeng blessan. Kasi noong araw, itatago, no? Hindi sasabihin yung totoo para lamang mabendisyonan. Kinukubli. Pero ngayon, hindi na po ganun ang batas ng simbahan. Pag may nag-suicide, pwedeng misahan, pwedeng basbasan, pwedeng ipasok sa simbahan. Bakit? Kasi ang pagkaunawa ng simbahan, ang isang taong nagpatiwakal ay wala sa ganap na kontrol ng kanyang kaisipan. Wala naman sigurong matinong magpapatiwakal, no? Okay? Ay, tumama ako sa loto, makapagpatiwakal nga. Di ba? Wala namang ganun. May pinagdaraanan, nasa dilim. Now, my dear brothers and sisters, be the source of light. Doon, makakatulong yung number 1, be sensitive. Huwag nating daaning biro. Huwag nating gawang biro. Be sensitive and be the source of light. Mga minamahal kong kapatid, huwag nating sayangin ang panahon ng Adbyento. Paulit-ulit kong sinasabi, bumubuhos ang biyaya ng Diyos. Huwag nating sayangin. Let us be sensitive. Let us be grateful and joyful. And let us be the light. Amen.